ka ba naman, Reden? Para naman akong bata kung pagbilinan mo. Sandali, ano ba yung pangalan ng tindahan na pagtatrabahuan mo? Ano yun? Pagsisinungaling, yan ang nagiging ugat ng pagkawasak ng anumang relasyon. Ba't ka nagkakaya? Ano nangyari sa'yo? Sinumpa ako itong may-ari ng lumang bahay. Naalala ko lang po si Lucy. Dahil po kung di dahil sa kanya, baka po aaso pa rin ako hanggang ngayon. Bakit? Ano ba ginawa ni Lucy sa'yo at bumalik ka sa pagiging tao? Nalikan daw po niya. Tapos, nagpalabas siya ng kamukha ko para magpanggap na ako sa pamilya ko. Alam mo kung bakit ka masaya? Kasi binibigyan ka ng material ng bagay ng taong yun. Hindi si Mama ang masaya, kundi ikaw! Kung sila din nga halimaw ang tingin sa akin malamang ganun din ang magiging tingin sa akin ng pamilya ko. Mas kailangan ihanda mo ang sarili mo sa magiging reaksyon nila. Bakit mo ko tinatawag na mama? Mama, ako po ito. Ako si Lucy. Mama! Mama, ako po ang totoong anak. Totoo, Tessa. Siya si Lucy. May nangyari lang kaya nakagaya na yung tsura niya. Sandali lang. Binibiro niyo ba ako? Ha? Bakit sasabihin mo ikaw ang anak ko si Lucy? Yung anak ko nandoon sa loob ng bahay namin. Hindi po siya ang totoong Lucy. Nagpapanggap lang po siya. Galing po siya dun sa lumang bahay. Kinopya po nila yung itsura ko. Tapos, nagkaganito po yung itsura ko kasi sinumpa nila ako. Hindi ko kayo maintindihan. Maniwala ka sa akin. Hindi totoo. Yung Lucy na nandyan sa bahay natin, ako yung totoong Lucy. Hindi totoo yan. Hindi mo ba talaga kami tatantanan? Teka, kilala mo siya? Ma, siya yung pangit na sumabunot sa akin. Sinasabi niya, ako daw siya. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ka tumitigil sa pagpapanggap mo. Totoo yun! Ha! Aba! Nagdala ka pa ng padrino mo. O pwede yan, pareho kayong siraulo. Hoy! Mas matino pang mag-isip sa'yo si Mang Sidio Impacta! Sis, huwag mo nang patulan si Mang Sidio. Remember, mas matanda siya sa'yo. Sa tao lang ako gumagalang. Hay! Tao ako! Ikaw nga hindi tao eh! Alam mo ba? Dahil ikaw ang pinakawalan na lumabas sa bahay! Tusok ka na! Mang Sidio! Ano ka dyan ah? Ngayon dami ang buhanga mo, baka sabugin ko si Nick! Sabi ka na! Hindi sa si Lucy! Hindi sa si Lucy! Sabi ka na? Ha? Si Lucy! Sandali! Sandali! Tama na! Tama na! Huwag mo nang patulan! Ba't ko napanaginipan yun? Bigla ko nagkabuntot. Tama na! Nagkakasakitan na kayo eh! Sila naman yung nag-umpisa niyan eh. Ayaw nila kami tigilan. Alam mo, kung hindi kayo pupunta dito, hindi naman mangyayari to. Tama lang ang ginagawa ko kasi pamilya ko yung pinaglalaban ko. Ako ang dapat nandyan, hindi ikaw! Eh, gaga ka pala! Sasapakin kita! Tama na! Tama na! Nagiging bayolente na kayo eh! Iha, hindi sa nilalait kita o kung ano man ha. Pero hindi ko alam kung anong pinanggagalingan mo, ano pa man. Pero kailangan magtanggapin, hindi ikaw ang anak ko.
ka sa akin. Ako talaga ang totoong Lucy. Pasensya ka na, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Kaya kong patunayan sa'yo na ako talaga ang totoo mong anak. Ma, halika na. Alala mo? Ang birthday mo noong isang taon, ang regalo ko sa'yo yung keychain na may picture nating dalawa. Huwag mo na siyang pakinggan. Pumasok na tayo. Mama, maniwala ka naman sa akin! Mama, maniwalaan mo ako! Nagsasabi ako ng totoo! Mama! Mama! Tama na, Lucy. Mama! Halika na, Lucy. Tama na. Lucio! Halika na. Halika na. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Halika na. Halika na. Bakit ako may buntot? Maging aso ba uli ako? Aray! Aray! Nakakabit nga. Hindi pwede to. Anong gagawin ko? Lucy! Lucy, lumiliwanag siya! Tao na ako. Wala nang suba. Kenji, nagbalik na sa dati! Ah! Aray! Nak! Ikaw ba'y sumisigaw? Ay, oo, tay, kasi yung kamay ko naipit eh. Ayos ka lang? Oo, tay, okay lang ako. Sige, mag-iingat ka. Sige, tay. Nasa kwarto na niya si Tito Duarte. Puntahan mo, paliguan mo, tsaka pakainin. Sige, Agoncilla. Sasabayan ko na lang si Papa para hindi naman siya nag-iisa kumain. Teka lang, sandali. Gusto ko lang magkaliwanagan tayo, no? Iba kasi yung sitwasyon noon na nakatira kayo dito. Ngayon na nagtatrabaho ka dito. Una-una, hindi ka kakain sa dining table kasabay ni Tito Duarte. Doon ka sa kusina kasabay ng ibang mga mates. Pero, Pero ano? Asawa ka ng anak ni Tito Duarte kaya hindi pwede? Ay, alam mo, kaya mabuti pa talaga klaro lahat eh, no? Kasi, Dulce, kinuha kita dito, susweldohan ka para alagaan si Tito Duarte, hindi dahil sa manugang ka niya. Sana naman, di ba? Konting hiya naman. Umugar ka naman. Suot mo to. Maid's uniform. Oh. Gusto ko kasi lahat ng mga maids dito, pare-pareho naka-uniform para malinis tingnan. Ha? Agoncilla. Ma'am Agoncilla. Ha? Kailangan, alam mo yan. Practicein mo na yan. Ma'am Agoncilla, Ma'am Agoncilla. Kasi, alam mo, nakakahiya eh kapag narinig ng ibang mga maids. O kaya narinig nila kung tawag-tawagin mo ako, Agoncilla, Agoncilla lang. Diba? Baka mamaya gayahin ka pa. O, kaya dapat ngayon pa lang, sinasani mo na yung sarili mo, Ma'am Agoncilla. Maliwanag ba, Dulce? Hindi, nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Ma'am. Alam mo, Dulce, maging masunurin ka lang sa akin. Kakasundo tayo. Huwag kang mag-alala. Dadagdagan ko pa yung sweldo mo. Hindi ka naman iba sa amin eh. Sige na. Alang-alang sa pamilya, mga anak ko. Titiisin ko lahat to. At alang-alang kay Reden na alagaan ko ang papa niya.
Init! Ay, ay, ay. Ay, Ben, kumuha ka ng kable dun. Dali. Ay, ay. Init, napakatagal mo naman bumaba. Anong ginagawa mo dito? Akit na dapat kita sana sa taas eh. Hindi subukan mo umakyat. Kung magtataka kung dumami yung mga manyakis dito sa baba, ah. Binabastos mo ba ako? Susumbong kita kay Redel. Eh di magsumbong ka. Teka, ano bang kailangan mo sa akin? Nasaan si Redel? Lang yan. Magsusumbong ka kay Reden, pero hindi mo alam kung nasan siya. Ayos. Tinatanong ko lang naman kung nasaan siya ngayon. Saan siya nakatira? Hindi ko alam, hindi ko alam. Hindi mo alam, kumpare mo, hindi mo alam. Imposible yun, ha? Pwede ba? Ha? Alam ko, hindi ka lang maganda eh. Huwag mo nang demonyo yung kaibigan ko. Masaya na yung pamilya niya. Huwag mo na silang guguluhin, pwede ba? Tigil-tigilan mo na sila, Wendy. Hoy! Hindi ako napunta dito para pangaralan mo! Tinatanong ko lang kung saan nakatira ngayon si Reden. Magkano ba kailangan mo? Bakit magkano ba? Alam mo, aaminin ko sa'yo, gipit ako. Pero hindi ko ibebenta yung kumpare ko at yung asawa niya. Kaya pwede ba umalis-ulis ka na? Umalis ka na, Ben! Tara, halika na! Kunin mo itong hagdan. Hindi ka lang maganda. Ano, okay ba? Miguel, pasensya ka na kung hindi kita naaasikaso. Kailangan ko lang talagang kausapin yung mga anak ko. Shinggay, pasensya ka na rin, ha? Okay lang po, tita. No problem. Sige, mauna na po ako. Bes, bye-bye. Ingat. Ingat ka. Ingat ka. Tessa, papaalam na rin ako. Babalik na ako sa ibang araw. Salamat sa pangunawa, Miguel, ha? Sige. Sige, ingat ka. Ma, huwag niyo po sabihin yung kubang negra yun yung pag-uusapan natin ngayon. Lucy, ayoko man. Pero aaminin ko, nagulat ako dun sa huling sinabi niya. Tungkol sa ibinigay mo sa akin ng birthday ko. Parang yun lang? Mama naman, paano kung matagal niya na tayong minamatsagan dito? Tapos sasamantalahin niya tayo, tapos kapag kasama na natin siya, anong gagawin niya? Nanakawan tayo? Ito lang naman pala yung pag-uusapan natin. E di sana, hindi mo na lang pinaalis si Tito Miguel. Bakit? Ano, para bigyan ka na naman ng luho mo? At least may napapala ako. Eh, dito sa pinag-uusapan natin, ano nangyayari sa atin? Wala! Alam mo, naman pala ka na ng tao sa ginagawa mo, Lucy. Kuya, pwede ba? Huwag kang mag-alala. Makikinabang ka rin. Bibigyan ka rin niya ng cellphone. Hindi ko kailangan yan. Lucy? Anong cellphone yung sinasabi mo? Patrick. Kuya, bakit ba parang nag-aaway kayo ni Ate Lucy bigla? Ewan ko ba? Alam mo, parang may bago talaga yan sa ate mong yan eh. Papansin ko ngayon, masyado ng materialistic yan. Tsaka sa pag-uugali niya, nagbabago na din. Alam mo, parang hindi na siya yung kasama nating lumaki. Ibang-iba na yung values niya sa atin. Ibang-iba kumpara sa dating Lucy. Eh kuya, relax ka lang. Alam mo, pangit yung pinapagsabihan mo na iba yung kapatid natin. Alam mo, ayoko naman sana, pero Arko, masakit din to para sa akin. Dati-dati mukhang bibig niya si Papa. Nakisyo the best, nakisyo na mahal niya si Papa, na-miss niya yung Papa. Pero ngayon ano? Eh kulang na lang ipagtulakan niya si Mama doon sa bigil na yun. At ang ayoko pa, tumatanggap siya ng regalo doon sa lalaking yun. Arko, alam mo yan. Ang ate Lucy mo hindi mahihilig sa mga mamahaling bagay. Alam mo, kung aalalahanin mo lang, di ba pag niregaluhan tayo niyang ate mo, eh siya pa mismo gumagawa, di ba? Na ayaw niyang bumili. Kasi gusto niya, pinaghihirapan niya lahat ng ibibigay niya sa atin. Okay lang po ba kayo? Nasaktan po ba kayo? Pasensya na po kayo, nasaktan kayo ng dahil sa akin.
Huwag ka mag-alala, Iha. Sana'y mabugbog to katawan ko. Mang Sijo, sa susunod, huwag na lang kayong sumama sa akin para hindi na kayo masaktan. Hindi. Dapat kang samahan kita dahil walang naniniwala sa'yo. Baka mamaya, ikaw pa masaktan nila. Ay, halika rito. Nasaktan ka rin ba? Mang Sijo, ang pamilya ko, hindi rin naniwala sa akin. Meron pa po ba kayong natitirang tao na maniniwala kapag kinumbinsi ko silang ako nga si Lucy? Si Benji. Si Jo. Si Benji. Kailangan ko makausap si Benji na mag-isa. Mahirap kapag nandyan si Peking Lucy eh. Si Jo, dito lang po kayo ah. Benji! Benji! Halika, sabay ka na sa akin. Papunta na rin sana rin ako sa inyo eh. Di ba na, hindi tayo nagkasalisin, no? O, tara. Huwag ka mag-alala, Lucy. Darating din ang araw. Mababawi mo sa impostor mo yung lahat na kinuha sa'yo ng mga mahal mo sa buhay. Alala mo? Nung birthday mo noong isang taon, ang regalo ko sa'yo yung kitchen sa may picture nating dalawa. Parang may surprise ka sa akin, ha? Ha? Ito. Wow! Ang ganda, anak! Nagustuhan niyo po ba? Baka ako mismo yung gumawa niyan. Oo naman. At alam kong pinaghirapan mo to, ha? At ako lang ang meron nito sa buong mundo. Salamat, anak. Happy birthday, Mama. Tuloy. Papa, Oh, Dulce. Ba't ka nandito? Di ba nakatira na kayo sa babae? simula ho ngayon, ako na ho mag-aalaga sa inyo. Kinuha na ho ako ni Agoncilla. Kaya ba naka-maid's uniform ka? Katulong sa bahay na to si Dulce. Dapat lang na mag-maid's uniform siya, Tito Duarte, di ba? Tama si Agoncilla. Ikaw ang katulong sa bahay na ito. Sundin mo si Agoncilla. Opo, Papa. Senyor Duarte. Yun ang itatawag mo sa kanya. Opo. Opo, Senyor. That's better.
asong yan. Aray! Aray! Okay ka lang? Aray ko! Halika mo dito. Ah! Huwag mo na dyan. Huwag mo dyan. Huwag. Ano yung masakit? Ito? Oo, ito. Ito to? Ito? Oo. Ano nila? Ito? Oo, aray! Benji! Ito ba? Ito ba? Oo, Benji. Gusto yung trabaho mo? Mahirap, pero kaya ko naman eh. Siyempre, nililihim nito si Dulce yung pagkatrabaho niya dito kay Redel. Hindi magtatagal, malalaman din ni Redel ang totoo. Kung mabubuking siya, mag-aaway silang dalawang mag-asawa. Huwag na po kayong mag-alala kay Lucy. Yung lampara po, yun po yung sagot sa sumpang ibinigay kay Lucy. Sana malaman kagad ni Lucy ang kapangyarihan ng lampara para malabanan niya yung sumpa. Senyor, ano ho yung pinainom sa inyong gamot ni Agoncilla? Para sa puso ko daw. Dapat ho, inaalam niyo kung ano yung pinapainom sa inyong gamot. Bakit pa? Galing naman kay Evansili yan. Itong si Papa, para bang sunod-sunura na lang siya kay Agoncilla? Paano kung pinapapatay na pala yung matanda? Oo lang din siya? Matapang lang yan eh, dahil may kakampi siya. Pero once na yung mag-isa yan, bahag ang buntot niyan. Makalis na. Ano to, ha? Ano yan?